Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Namimiss ko itong recipe na ito. So, magluluto ulit ako ng aming ulam. At ang ulam for today is puso ng saging. Paminsan-minsan, namimiss ko yung lutong Pinoy. Lutong bahay ng mga Pinoy. So, this is puso ng saging. Ganito lang ako mag-slice ng puso ng saging para mabilis. Hatiin ko lang. At ang pag-slice ko nito ay manipis lang. Ganito lang siya. Simple lang, pero masarap po itong menu na ito. At one time, nakain ko po ito sa isang restaurant, at nung umuwi ako ay niluto ko at ganito lang po pala yun, kasimple. So, slice ko lang ito, ang puso ng saging ng manipis na ganyan lang. Itong daliri po ay ginagawa nating guide, no? Para hindi tayo masugatan. At manipis lang. So, ganito lang siya. Ganyan lang kanipis. Malambot. So, madali ma-digest. At saka, punong-puno ng fiber. At lalabas yung natural flavor. No? Pag ito ay may kasamang mamaya na ilalagay natin, may sabaw, may kunting sabaw. At ang sahog lang natin ay yung hinimay-himay na pwedeng tuna, pwedeng kahit anong isda, or pwede rin chicken, pwedeng pork, no? Pero ito sa panglasang Pinoy, masarap ang puso ng saging. Maliit lang na puso ang kinuha ko kasi sa gagawin kong menu ngayon o recipe, dalawa lang po ang kakain nito. Ito ay kahit hindi ka kumain ng kanin, no? At puro gulay lang ang kainin, no? Sarap po ito sa ating diet, no? Ayan, ilagay natin sa ating bowl at maglagay tayo ng medyo maraming asin, no? Kasi ito po ay pampatanggal ng pakla, no? Pero kunting pakla lang kasi yung para ma-preserve natin yung kanyang flavor, no? So maglagay tayo ng asin to soften, no? Na puso ng saging. And then babad natin ng konti ito, siguro mga 3 minutes. Makikita nyo ay mag-aano po yan, lalambot ito, itong texture na ito, lalambot sa asin, tapos ay matanggalan ng konting dagta, no? So magsasabaw po yan later on, no? So more or less ay 3 minutes, ilagay lang natin dito sa ating bowl. Ayan, bisitahin natin ang ating puso ng saging. Oh, see this? Ayan, ang katas niya, no? Ayan. So, magtubig siya. So, ang gawin natin, no, ay maglagay tayo ng konting tubig dito para mahugasan ng konti lang. Yan. Rinse natin ng konti. At ito ay pigaan, no? See this? So, pigaan. At ito ay pakuluan natin, no? Ito sa ating mainit na tubig. So, naalis na rin yung salt.
nagpiga, kahit kamay lang, pwede naman. Kasi isang piraso lang naman ang ating puso na maliit lang. And then, ito ay pakuluan natin. Ayan, ito na yung ating puso na pinigaan. Pakuluan natin ito more or less siguro mga 10 minutes. Para lalong malambot ang ating puso or puso ng saging. Cover and boil for around 10 minutes. Ayan, habang tayo ay nagpapakulo ng ating naghihintay, no, para lumambot ang ating puso, maghimay-himay tayo nitong natitirang manok, no. Pwede naman po yung tuna, no. Pwede naman tuna na isda o kaya tuna na sa lata, no. Pero ito maghimay-himay ako mga natitirang fried chicken, halimbawa, no. Ito ay breast. So maghimay-himay lang tayo. Kunti lang naman, hindi naman sobrang marami ang sahog. Isahog natin sa ating puso. So, ito ay magiging chicken flavor. No? Or kung fish, pwedeng tuna, blue marlin, o kaya pink salmon, pwede rin po yun. Basta may-mayin lang natin, hindi yung malalaking slices, no? So, yung mga ganito lang, maliliit. Ang nagustuhan ko sa recipe na ito ay hindi na po tayo mag-isa, no? So, walang mantika. Kasi nag-avoid din tayo kung minsan umiiwas din tayo sa sobrang mantika, no? Sabi nga ng mga doktor, yung 3 M. Yung maalat, mataba, at saka ano pa nga yung isa? Maalat, mataba, matamis. So, ito na po yung ating hinimay-himay. At saka ito po, pinili natin chicken breast, no? Chicken breast, ito ang kinukuhanan ko ng aking pangsahog. Marami tayong magagawa dito sa isang slice lang na chicken breast. Marami pang ibang mga menu in the future, no? Na makikita po ninyo dito sa aking kusina, dito sa kusina ng senior citizen na mahilig mag-experiment. Pag namimiss ko yung isang recipe, ay niluluto ko na lang po dito sa bahay. So, kunting sahog lang ang kailangan natin. Ito na yung aking nahimay-himay na chicken breast, no? Ibig sabihin ay hindi na tayo magigisa, kundi ito na lang ilagay natin directly sa ating puso. Mamaya makikita nyo. Habang tayo ay nagpapakulo ng ating puso, nagbabad po ako dito ng sutanghon. No? Ito po, 2 hiwa lang, yung maliliit lang na portion. So, ibabad natin, ito ay para lumambot. Okay? Tapos, bisitahin natin yung ating puso. Ayan, kumukulo, kulong-kulo. Okay, at this point, malambot na po yung ating puso, no? Ay optional lang, pwede kayong maglagay ng chicken flavor na cubes or maglagay ako ng konting patis. Mapatis ako hindi masyadong maasin, no? So, konting patis just to add a flavor. Tapos, ilagay ko na yung aking chicken. Ayan. At pakuluan ulit natin para lumabas yung lasa ng chicken. For another more or less 5 minutes. Takpan natin para mabilis yung pagkulo. Ayan, tingnan ulit natin. Wow!
It's time na ilagay na natin yung ating sutanghon na binabad. Kung gusto ninyo medyo may kulay, imbes na asin ang ilagay o kaya patis, ay pwede rin to ilagay ang toyo. No? Okay. At saka yun ay hindi masyadong maalat o kaya soy sauce. No? And then stir hanggang sa maluto yung ating sutanghon. Tapos para hindi masyadong mahaba ang sutanghon, ay pwede rin natin putol-putulin kung malambot na. Then pakuluan ulit natin dito. Medyo bawasan natin ang ating apoy kasi baka biglang matuyuan ng sabaw, no? So, pag naluto na yung ating sutanghon, ayan, ready na. Now, mag-taste ako. Taste. Kung okay na yung ating timplada. Masarap. Nilagyan lang natin ng chicken cubes na isang piraso. At kunting patis lang. And then, let's wait. Tamang-tama lang yung ating sabaw. Ay kasi magpapaluto pa tayo ng ating sutanghon. So, let's cover. And, very soon, after 5 minutes, luto na yung sutanghon. So, it's ready to serve. Tingnan natin. Wow! Sarap. Ayan, tamang-tama lang ang ating sabaw. So, i-off na natin ang ating stove at mag-plating. Sarap nito. Mainit pa. Oh, wow. At ang final na ilalagay natin dito ay itong fried garlic. Mag-sprinkle lang ako sa itaas para lalong mabango, lalong malasa. At saka healthy naman po kung marami tayong garlic. Wow! That's it. Yan ang ating finished product. Ang masarap na sutanghon at puso ng saging. Let's taste it. Taste. Masarap. Ramdam na ramdam mo yung puso ng saging na malambot plus lasa ng chicken, no? With sutanghon. That's all for now. Thank you very much for watching my vlog. And please, hindi pa po nag-subscribe ng aking vlog, paki-subscribe po, like, and make comments. Bye! God bless us all. Ang sutanghon sa puso ng saging. Bye! God bless us all.